hindi po ba kayo nagkaroon ng falling out ni President Bongbong Marcos, would you have still done this expose against the administration for corruption? But what about SOP? Kasi sabi nila ang kalakaran talaga sa gobyerno, kailangan mo magbigay ng SOP or else wala kang mapapanalunan na project. Totoo yun, kaya kami nagbabayad ng SOP. Nagbabayad din kayo. Ayo, talaga. Hindi naman namin pundo lahat yan eh. Oo. So, ang binibigyan po ba dito, DPWH at mga... Sino nagpapasalitate yan? May naglalakad-lakad yan eh. Sa Congress? Pero yung, totoo po ba yan na Congress and Senate? Diskaya ang sobra-sobra. $500 billion in 3 years time ni President Marcos nakuha ang project. Huwag nilang sabihin na hindi nila alam yan. Na hindi po alam nino? Ditong Diskaya. Hindi alam ng... Hindi nila alam, hindi nila kilala. Ng, sino po? Ng... Mga Marcoses. Imposible din nila kilala itong mga ito. Bakit nila binigyan? Ang binibigyan lang ng mga ganyan, yung mga kaibigan. May reklamo raw sa inyo isang Ilocano abogado na si Estelita Cordero. Ano yon? Laban sa inyo sa Malacanang. Oo. Ano po ba itong reklamo na ito? Permanent critic yon. Attack and collect. Pag nabibigyan ko ng pera, magkaibigan kami. Pag matagal ko hindi nabibigyan, baba na ito naman. Bakit po siya kailangan bigyan ng pera? Para tumahimik. Ano po ba to? Journalist? Or ano ba siya? Abogado. Tumakbo. Awal ng Diyos, kulerat. So, nag-form siya ng team niya sa barangay niya. Natalo nga sa barangay niya eh. Ang, ano niya ngayon, warriors of Tarpacan. Warrior. Nangaaway lang. So, meron paratang sa inyo na may kinalaman daw kayo sa black sand mining sa Narvacan. I will give 5 million now kung meron black sand mining doon. Wala. So, wala. Yung mga paratang wala. Yun ang mga sinungaling na panira nila sa akin. Yun ang sinasabi ko sa iyo na panira lang sa amin. Right now, I'll give 5 million kung makapagsabi sila sa ng black sand mining. So, yung mga dinereklamo po sa inyo nitong si Estelita Cordero? Sira ulo. Yung mga ganun klase na... And I have proof. Humingi ng pera, pinapadala ko sa mga tao. Ilan nang nagpadala ng pera. May mga utang pa ron. Siya nagsusursur sa mga tao. Mag-file kayo sa gobyerno. Ako ang bugado nyo. Tapos sisilin yung mga tao. Okay, so... Nangaaway yun. Matagal na yun. So, kinalimutan ko na ako minsan. Sige ba, bigyan nyo na nga. Tatayibig. Well, nag-lobby po kayo para sa isang pamangkin ninyo na maging bahagi ng PCSO board. Totoo po ba ito? Totoo yan. Oo. Dahil yung kapatid ko, chairman ng PCSO, hiningi ko lang direktor. Sabi ni President, ang dami naman yan, libo yan. Dali lang yan, okay. Sabi ni Secretary Lagdameo, ako nang bahala mano. Direktor ng PCSO, ako nang bahala. Sigurado yan. Pagpalo ko, sigurado yan. Pagpalo ko, sigurado yan. Hanggang nawala na. Pag napupuno yung PCSO, umiiyak yung pamangkin ko dahil akala ko ba ako ang sinabi? Pinangako eh. Naniwala naman ako. Wala. Pinuno yung director, hindi nakuha. Okay lang, wala kami magawa. Yun ang gusto eh. Pero hindi naman sasawa ang loob ko na kukontra. Pero bakit po PCSO board ang linabi ninyo para sa pamangkin ninyo? Meron po ba kayong specific personal interest? Yung kapatid ko ang chairman ng PCSO noon. Dati, oo. Sa ibang presidente po. During the time of President Macapagal. So, anong gusto ko? I-recommend ko, of course, yung mga anak ko dahil nakatulong naman ako. I-recommend ko yung anak ko nga na congresswoman. Pero bakit po PCSO specifically? Maski saan. PCSO dahil bakante. Hindi necessarily because PCSO. Yes. But for you, hindi nyo ba naisip na yung pagpili ng mga position should be based on merit at hindi dahil nakatulong, ganon? Hindi ako nagpipilit. Kung qualify sila, yung anak ko, rin-recommend ko sa DITC, IT, graduate, Harvard graduate, architect. Sabi naman ni BBM. Tapos, may na-announce na pala eh. Ito po ba mga ganitong incident nakadagdag doon sa sama ng loob ninyo? Wala akong kung ayaw din na okay na we can survive. Wala naman. Pero talagang kinalimutan kami. Okay lang. Wala naman. Wag lang mang-away na ipahamak tayo lahat.
Matitis sabihin ko lahat. Yung So pag-away-away malaking na sa bagay China, talaga sa iyo yung mali stance yan. natin sa China. Ha? Malaki talagang bagay sa inyo yung naging Malaking stance natin bagay. ng bansa Bubugbugin natin. tayo dyan. Kung gigirayin tayo, wala tayong kalaban-laban. Because nandito mga bases eh. Hindi tayo dapat pumayag. Dapat nag-neutral siya as a leader. Yun ang isang sumama ng loob ko. Yung pinaghahamon, sumakabalo, pinaghahamon. Nagsusumbong, tulungan niyo kami dito, inaapi kami dito. Well, yung nasabi niyo po dati na nalugi kayo ng 380 million pesos sa Yes. Narvacan market deal. Yes. Kung palugi po, bakit niyo pa rin tinuloy? Hindi, ganito yun. Nung pumasok ako dyan, walang development sa bayan na yan. Magpunta ka sa lahat ng bayan sa Ilocos, bago mga munisipyo nila, bago ang palengke nila. Only Narvacan wala. So nagpunta ako rin para tumulong. Wala sila mapaglagyan yung market nila. I have 10 hectares sa along the highway. Kung itatayo ko dito sa old, in the future, magta-traffic. So the best is the highway. 10 hectares. Walang pera munisipyo. Binibili sa akin noon ng SM, 10 hectares eh, maganda. At that time, 8,000 ang presyo. Now, 15,000. 5,000, that's 500 billion. Wala pera munisipyo. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi ako ng 380. Baliktad eh. Yung mga iba, bibili sila, bibenta sa gobyerno mahal. Ako, binenta ko mas mura. 380 billion kagad ang lugi ko. Ganon ako tumulong. Dahil I don't care yung pera because nung bata pa ako, kumita na ako ng billions because I was the biggest trader of tobacco. Kontento na ako. I'm not greedy. Well, as of the 2025 elections po, 23 na kamag-anak ninyo ang tumakbo at ngayon ay nasa Yes. pwesto. So, Pinagbabawal ko ang Dynasty because I was the co-author of Dynasty. I went once to Congress. Ako ang co-author. On record again, go on record. Tumakbo yung kapatid ko, congressman, ng gobernador ko. Wag. Pinagbawalan ko, ayaw ko Dynasty. Nagpilit, tumakbo. So, wag nyo iboto ako. So, mga tao nagpunta. Sir, talaga ba namin hindi namin iboboto yung anak nyo? Huwag nyo iboto. Wala na akong kredibilidad kung manalo ang kapatid ko. Rinuloko ko ng tao ako. Hindi nila binoto. Talo. oo, natalo. Oo. Natalo. Pero ngayon po, 23 ang nanalo. So, pagka ba Yes, ganun. tinuloy yung Let me advocacy nyo, finish. tatamaan nyo yung Let mga me kamag-anak finish. nyo. Yes. Mayor, tumakbo rin yung kapatid ko. Hindi ko pinayag, tumakbo. Talo. Hindi ako pupayag. Pero lahat ang linagay kong tao, kumontra lahat. So the past two election, pinayagan ko na sila. Nanalo naman lahat, wala pang kalaban. Now, we are now the fifth richest. Eh doon, magtatayo ka kasi. So, seeing that, na hindi naman pala para sa inyo, parang nakikita nyo na nagkaroon ng improvement sa Ilocos Sur kahit na sabihin na natin dynasty dahil kamag-anak nyo itong mga to. Does that change your position when it comes to political dynasties? Political dynasty is no longer relevant. Dahil nung araw, mababayaran ng tao, natatakot. Ngayon, maski may pera ka, bigyan mo, talo ka. Kung ayaw sa yung tao. So kami, for the second election, walang kalaban eh. So that means kontento yung mga tao sa progress sa Ilocos Sur. Pagpunta ka ngayon doon, mayroon ka rin Coliseum, the most modern in the entire country. Yung harap ng mga upuan, nagre-retract mag-isa. So we have all the infrastructure, kulang lang kami sa... meron pong final sa Supreme Court ang isang bayan na i-compel yung Congress to pass the law that's required for anti-dynasties. Would you support that bill? Yes. Given yung experience niyo sa Ilocos Sur? Yes. You would Pero still ang support it? nangyayari ngayon, kung gusto mga tao, gusto nila. Well, kung susundan mo yung anti-dynasty, isa lang tatakbo, I'm sure magkakagulo. Dahil wala ng coordination eh, pagkakalaban lahat ng mga kasama mo. Paano mo maayos ang probinsya mo kung kalaban mo lahat nandun? Kaya marami rin ganyan eh, makakapag-anak to protect their interest na ma-develop ang kanilang bayan. Kayo po, meron pa rin kayong construction business, yung Yes, Satrap pero Construction. nag-divest ako dyan. Oo, totoong divestment, hindi po Yes. mga kamag-anak ninyo. Sino po Hindi. pumalit dito? Yung mga engineers namin, yung mga engineers. Wala na kayong personal or beneficial interest in Wala, Satrap? wala. Dahil nga, like for example, my radio station, o binigay ko, nag-divest ako dahil conflict of interest. I'll show you one example later. Yung radio station ko, kung ano kita nyo dyan, kayo na bahala mag-promote sa sarili, kayo na bahala ang sweldo. Lahat ang kita sa inyo. So, pero talagang binigay nyo na. So, Yes. even Satrap,
construction. No, Wala that is satrap. Kako, kung may matira man, pag wala na ako, kagaya ngayon, pwede akong bumalik. Para naman sa mga anak ko. Babalikan ko. But, sinunod ko yung batas, I divest, then divest. Like yung mga na-appoint ni Marcos, nag-divest din sila lahat. Hindi naman pwede yun eh. Pare-pareho lang kami. So, totoong divestment po. But how would you distinguish yung Satrap Construction from yung construction company na pinakita mo kanina that you allege is owned by Vizcaya, naka-record. Oo, at saka si Ilocos Mayor Brian Alcid. Naka-record. Naka-record sa SEC, sa official documents naka-record. na Matagal na contractor yun. Megapolitan Builders Construction and Construction Supply. This is still owned by Lawag City Mayor Brian Alcid. Dati ng contractor to. Dati ng contractor. So kung ngayon po ay pag siya pa rin talaga mapatunayan natin na siya talaga ang mayor pa rin, would you file any case for conflict of Hindi ako interest? nakikialam sa mga lokalo. Hindi na. Hindi ako gaya naghahanap ng gulo. Pero would you report this sa ICI? Kung sa Well, sinabi ko na, committee? bahala na sila. Kung matino itong gobyerno ito, they should. Well, since nag-divest na rin po kayo sa Satrap Construction, bakit confident kayong sabihin na kayo sa Satrap Construction walang anomalya sa mga ginagawang projects? Mag-imbestiga sila. It's very easy to check. Kung may anomalya, pakukulong ako. Ganun po kayo ka-confident? Wala rin kayong mga substandard? Walang substandard. What about SOP? Kasi sabi nila ang kalakaran talaga sa gobyerno, kailangan mo magbigay ng SOP or else wala kang mapapanalunan na project. Totoo yun. Kaya kami nagbabayad ng SOP. Nagbabayad din kayo. Talaga. Hindi naman namin pundo lahat yan eh. Oo. So, ang binibigyan po ba dito, DPWH at mga... Sino nagpapasalitate yan? May naglalakad-lakad yan eh. Sa Congress? Pero yung, totoo po ba yan na Congress and Senate? Vizcaya ang sobra-sobra. $500 billion in 3 years time ni President Marcos nakuha ang project. Huwag nilang sabihin na hindi nila alam yan. Na hindi po alam nino? Ditong Vizcaya. Hindi alam ng... Hindi nila alam, hindi nila kilala. Sino po? Ng... Mga Marcoses. Imposible din nila kilala itong mga ito. Bakit nila binigyan? Ang binibigyan lang ng mga ganyan, yung mga kaibigan. Pagka po ba SOP, napupunta to dun sa project proponents sa Congress and Senate as what Senator Ping Lacson revealed in his privileged speech? Or meron pong nakakarating all the way up to Malacanang? Hindi ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Parang abogado kayo sumagot. Okay. Kung hindi po ba kayo nagkaroon ng falling out ni President Bongbong Marcos, would you have still done this expose against the administration for corruption? But before you answer that question, we'll have to take a short break. Okay. At tuloy-tuloy na raw. Okay, sorry kasi Tuloy-tuloy, paubos na. Okay. Dami kasi natin napapag-usapan, Manong Chavez. Sige, so kung hindi po ba kayo nagka-falling out ni President Bongbong Marcos, would you still have done this expose? Not just for Ilocos Norte, but the way you're speaking out against corruption. Baka mahirap dahil wala akong credibility na kumontra. I mean, ako nag-support, ako tumulong, tapos i-expose ko siya. Hindi maganda yun. Baka kala, nag-ano lang ako sa, may gusto pa ako. So, pero ito, talaga talamak na. Beyond repair. And ang worry ko, yung future, yung mga kabataan, this is to let everybody know, ang utang ng Pilipinas, 17 trillion. Ano mangyayari sa mga kabataan ngayon? Hindi natin pahintuin ngayon yan. Tuloy-tuloy ito. Hindi na mapigil. Ano po masasabi niyo dun sa mga critics na sinasabi, kunwari, na nagsasour graping lang kayo or meron lang kayong axe to grind? Wow! Yun ang panira nila. Yun ang mga attack dog. Yung social, yung troll. Troll yan. Karamihan yan, walang tao. May tao man, yung dati na. Sino nagsabi niyan? Karamihan, troll. Kaya yung nagpunta dito, nasungkit ng mga Simpson family, 2 billion in 10 years. Ang liit yun. 10 years. Kasi di sigaya, 3 years, kalahating trillion. Yun ang kalukuhan.
Now, ano ba, parang may mali siyang pagkasabi, sinungkit, padala ng mga naninira sa akin, para pick up nyo, para pick upin din ng iba. Ganon ang trabaho ng mga ibang tao. Well, kanina po you were talking about a revolutionary government as a solution to what's Yes. going on in the country now. Sino po naiisip nyo na potentially pwedeng pumalit? That will come later, pero let the justices of our country help in forming a new government. And of course, the police generals, the military generals, and mga advisor, mga matitinong negosyante. Well, what about Hindi naman impeachment? lahat Is that masama, something you're pero meron considering? din mga corrupt Oo. na What negosyante. about impeachment? May mga iba po na nagsabi na in the past they were calling for the impeachment of President Bongbong Marcos. In fact, may nag-file ng impeachment dati yung Duterte Youth Party List. This was last year. Earlier this year, during the elections pala nila final. So, anong masasabi mo with impeachment as a method? Wala mangyayari dahil ang impeachment, mahirap ka magtanggal. It will be more than majority, I think 80%. The same thing in the Senate. So, mahirap magpatanggal ng presidente. Ewan ko sinong gumawa ng batas na yan, mahirap. May impeachment pero mahirap. Well, impeachment of VP Sara, is that something that you support or against? Well, wala pa naman sinasabi na kasalanan niya. Pagka nag-guilty siya, then the time na bintangan natin. Ang tao kasi madala magbintang eh. Yeah. Pero Pero di pa kung ikaw niya lumalabas ang kaso, Pero sa binibintangan dami na. ng issues na hinaharap ng bansa natin, personally, are you for or against impeachment? Gusto niyo bang matuloy yung impeachment trial? Wala mangyayari yan. Although I'm for impeachment, pero wala You are mangyayari. in favor of the impeachment of Vice Yan, President yan Sara? ang batas natin eh. Proseso yan eh. Like sa Amerika, nag-file sila ng kay Trump. Panalo si Trump. Dahil majority sila. Now, kung matalo naman sa mga numero si Vice President Sara, ganoon din. Kung majority sila, ganoon ang proseso eh. Okay, so pagka po ba nagkaroon ng investigation ang ICI, are you willing to testify? Kung mapatawag ka? ICI? Opo. Yung dito sa investigation on flood control. Ah, yes. Tutulong ako. Pero wala mangyayari dyan. The Wala best ganun. is change government. Any final words po, Manong Dahil Chavez? pag pinatagal mo pa ito, wala nang kinabukasan sa mga kabataan. Let us stop studying first until bumaba itong gobyerno nito, then saka sila papasok. That's the only way to pressure the president na peacefully. Kung salita lang, sasagutin lang yan na ang dami na tigasagot, ang daming pera, ang dami yan. Mahirap. So my suggestion ulitin ko, it should be led by the kabataan at peaceful revolution against this corruption to pressure the president to step down. Mga universities, colleges, UP, doon lang sila. Yung mga magagaling na leaders, they should go around the campuses and then schedule one day rally, then we will all support. Para walang masugatan. Hindi kagaya sa Nepal, hindi kagaya sa mga past na nangyari. And I think this will be the first time na mga kabataan magpatanggal ang presidente. Thank you so much, Manong Chavez Singson. Always a pleasure to have you here. At kulang talaga lagi sa oras tuwing ikaw ini-interview namin. Salamat din sa pagkakataon na naliwanagan yung mga panira sa akin. And I'm challenging everybody who doesn't know me, go on record. I'm sure malalaman nyo kung sino si Chavez Singson. We go on record. Maraming